I-impound po namin. Lahat wala. Walang ORCR, not carried. Not carried. Dapat dala po yan sa motor. Ang naghahatid, dapat may lisensya. Bakit? Ang dami-dami naman po kami. Tuturo pa tayo. Ang dami pong nahuli. Gobyerno ka, nakatakip ang plaka. Ito, tinanong yung ID ko, bakit daw? Oo, kasi pinagmamalaki, gobyerno. Hi everyone! Isang lalaki na taga-gobyerno daw siya ang nakikipagtalo kay Sir Gabriel Go kung saan ay ang kanyang asawa ay walang lisensya, walang ORCR, walang helmet, nakatsinelas at tinakpan pa ang plaka. Sa video na ito ay panoorin natin ang napakatalinong pagpapaliwanag ni Sir Gabriel Go sa isang lalaki na sinasabing taga-gobyerno daw siya. Panoorin natin ang video na ito. Good morning. So it's almost 11 o'clock in the morning. Galing po tayo Quezon City sa mga mabuhay lanes, no, sa scout area. So nakapag one strike na po tayo. So this is the second strike already of our clearing operation this morning. So right now we are in Kapulong, or tinatawag po itong C2 Road, which is a national road. So ito po ay kiniklearing natin every now and then para naman po maging maayos yung kalsada. Then after this, we will proceed to Dagupan because we receive another 8888 complaint. So yun lang po muna for now. Habang binabagtas ni Sir Gabriel Go at ng MMDA ang kalsada, ay nadaanan nila ang isang junk shop na tila kumalat na ang langis sa kalsada. Delikado yung ano. Sa inyo yan eh, langis yan eh. Kaya yung mga lata lang yan. Kaya galagyan ng bagong yan. Hindi, wala naman tumito eh. Ngayon lang kasi nakikita ko yung mga ano dyan. Nakikita nyo yung mga yun o. Hindi, yung kalsada. Paano yung lilinisin yan? Pag-alis. So, araw-araw ganun yan eh. Pa-flashing na lang natin yan. Sabihan na lang yung DRRA mo pag ano, flashing natin dito. Makikita naman na meron tayong kababayan na nagtayo na ng tindahan sa mismong kalsada. Nasaan daw sila? Hello? Minisis ko lang sir kanina sir. Kausap ko siya eh. Pakiumpisahan na po yung pagliligpit. Hintayin nyo pa bang konpiskahin yan? Morning. Dapat hindi, pero sige na. Pero ito, hindi po. Pasok niyo po yan. Ayun o, tinatakpan niyo yung bornal. Yung drainage. Opo, ipasok niyo po yan. Huwag niyong aabutin sa gutter, ha? Ito kasi tapos na ito. Hindi ko ginagamit kasi ito eh. Oo, yan. Meron naman naglagay ng sampayan at sa mismong kalsada nila pinapatuyo ang kanilang mga damit. Pakipasok po lahat yan. Lahat po yan. Morning. Natuwa naman si Sir Gabriel Go dahil mismong mga mamamayan na ang tumutulong upang malinis ang kalsada. Yung ano namin, gusto sana pa-asphalt namin itong Sa DP. Sige. Coordinate natin sa NCR din sa Manila. So makikita nyo, no, yun yung sinasabi namin na collaborative and holistic approach na may suporta po galing sa lokal na pamahalaan. So makikita natin sila rin po mismo, nag-clearing operation sila.
Nililinis nila yung mga bangketa, yung mga kalsada po nila. And aside from that, andyan po yung DPS ng Maynila na kung saan kinukuha po yung mga basura. So mas mapapabilis po at mas magiging maayos yung kondisyon ng ating mga lansangan kung ganun po ang trabaho natin, collaborative and coordinated. Dito naman nagsimula ang lahat nang makita ni Sir Gabriel Go ang mag-ina na walang helmet at nakatsinelas. Morning po! Oh, naku po! Oo nga, pero dapat may helmet po yung bata, lalo ka na. Nutshell pa yung helmet mo, hindi pang motor yan. Ayun lang, teka lang. Teka lang po. Bakit nakatakip ang plaka? Nagkakita po yung mga bata. Oo nga po yan eh. Nilagyan ng bata. Opo, yan po naglagay niyan, sir. Naku po, hindi po sa tingin ko nilagay ng bata po yan. Ilagay po nila yan, sir. Oo po yan, nagkakita po ako niya. Kung nakita nyo po, sana tinanggal nyo. Lisensya, walang helmet, takip plaka. May lisensya po kayo? Bukod sa tila pagtatakip ng plaka, ay may tinatawagan pa ang babae. Dahil ito palang babae ay nagmamaneho ng motor na walang lisensya. May lisensya po ba kayo? Ma'am? Mukhang walang lisensya to. Hindi, ma'am, ang tanong ko po, may lisensya po kayo? Po, sir, kasi po sinablit ko lang po yung anak ko. May lisensya po talaga kayo, wala po talaga. Asawa ko lang po. So dapat di po kayo nagmamaneho ng motor nang wala po kayong lisensya po talaga. Sinablit ko lang po kasi, sir, malilate na po. Pasensya na po may impound po namin yung motor, wala po kayong lisensya, lahat ng papel ng motor wala. Po, sir, pinadala ko na po sa asawa. Hindi po, dapat carried po yan sa motor. Hindi po yung dadalhin lang pag nahuhuli. Wala po kami. Tapos takip plaka pa kayo. Ano nyo? Nakpal lang po nila yan eh. Dapat nga buo yan eh. Hindi, sige po, wait lang Sige po, pakitanggal po. Kasi kayo nilalagyan nyo ng buo yan eh. Kami po din na Pasensya na po may impound po namin to. Impound na lang. Ma'am, sir, magkano yun, sir? ipapaliwanag ko po sa inyo Wala po kayo lisensya, may violation na po yan. Maling helmet gamit nyo, Wala po. 3,000 po yan. Walang helmet, Kahit din pa na lang. 1,500 po. Ganito nga po. Kami pera, sir. Ito nga po, pakinggan nyo po muna ako. Yung pagtakip nyo po ng plaka, 5,000 pa po yan. At isasubmit po natin sa LTO yan. Ngayon, para naman hindi baka sabihin nyo, hindi naman kayo bigyan ng konsiderasyon, hindi po namin bibigyan ng violation as regard to the 5,000, pero yung helmet at driving without license po, may impound po yung motor nyo. Yung impound, di ko na po masasagot yan, sa impounding na po. Nasana itong truck natin, nasana. Maya-maya ay dumating na ang asawa ng babaeng nagmamotor at binigyan naman ni Sir Gabriel Go ng mahinahon at maayos na pagpapaliwanag sa mga violation doon sa motor. Sa inyo po yan? Wala po siyang, ang helmet po niya, unauthorized. Opo, naiintindihan ko po yung paghatid. Wala pong problema yung paghatid. Unauthorized helmet, 3,000 po yan. Walang helmet, 1,500 pa po yan. ORCR not carried, impoundable po talaga yan. Driving without license pa. Lastly, naabutan po namin, nakatakip po yung number 9 na plaka. Sabi ko yung bata nga po. Kung buo po tinakpan, bakit hindi nyo tinanggal yung Hinila ko natira? na nga po yan. Ewan ko sa mga bata. Isang buong kulang nakalagay na. Pwede ba akong makiusap? I-impound ko po to. I-impound po namin. Lahat wala. Walang ORCR, not carried. Not carried. Dapat dala po yan sa motor. Walang lisensya. Gano'n lang po siya yung estudyante, bakit? Walang problema maghatid. Ang naghahatid, dapat may lisensya. Bakit? Sa dami-dami naman po kami. Maganda naman. Tuturo pa tayo. Ang dami pong nahuli. Dito na natin makikita na tila wala ng respeto ang lalaki kay Sir Gabriel Go. Dahil nung sinabi ni Sir Gabriel Go na madami ng nahuli, ay ang sagot ng lalaki na ito ay nasan ba ang nahuli?
saan ko nahuli. Gusto mo sumama sa operation para makita mo lahat ng nahuhuli? Sir, baka pwede naman po ako makiusap sa inyo. Pero kung ganun po magiging pakipag-usap natin, ipapasok ko po sa LTO po yan. Ayan po may katibayan po kami. Si ma'am po ang nagtanggal hindi po kami. Ayan. Sir, baka pwede ako makiusap, sir. Yun ang consideration ko, di ba? Impound na nga po Pili po kayo. I-impound namin to, ire-report pa po sa LTO. Alam nyo naman, di ba? May kaso po yan. Yun nga, no, ospital. Sana inisip nyo rin yung bata. Paano pag nadisgrasya po kayo? Wala ka ng lisensya, walang helmet yung bata. Bantay kagabi sa ospital ka, pinagpahinga ko po muna sa... Naiintindihan po natin yan, pero sana inisip nyo rin kapakanan ng bata. I-impound po namin yung motor, i-claim nyo na lang sa impounding. Sa Tumana, Marikina. Wala po tayong magagawa. Sige po, wala pong problema. Ano yan eh, sir eh. Wala pong problema, takip plaka. Eh di magreklamo ka kung gusto mo. Sige. Bale, makikita. Estudyante, klase ko, sir. Opo. Government naman po ako, lalo. Government naman po ako. Gobyerno ka, nakatakip ang plaka. Ito, tinanong yung ID ko, bakit daw? Oo, kasi pinagmamalaki, gobyerno. Saludo ko kay Sir Gabriel Go dahil kahit hindi na maganda ang pananalita ng lalaki na taga-gobyerno daw, ay nanatili pa rin si Sir Gabriel Go na mahinahon at profesional. So it's 11:30, we're back here in Tagupan Street. Ito po ay isang mabuhay lane na kung saan wala po dapat parking at all times. May isa namang rider na 3 silang nakasakay at wala pang helmet ang bata. Boss, walang helmet. Pakihinto nyo nga yan. 3. Pakihinto. Ano ba naman yan? Walang helmet yung bata. Tapos dapat 2 lang po ang motor, hindi po 3. Excess passenger po yan. Bilan? Excess passenger, walang helmet. Ito namang tent na ito ay sinakop na ang bangketa at nakalabas pa ang kalahati sa kalsada. Baklasin nyo. Pagtulungan nyo, baklasin nyo na, tapos iwan nyo na lang. Sila na magligpit. Baklasin nyo na, tapos iligpit na lang. Ayan pala, kayang buhatin po. Nadala ko na sa loob. Kung kayang buhatin na lang. Kung kaya. Meron na rin akong TPS eh. Nagdadala na akong TPS. Nandoon sa Nakita natin ang pagiging mahinahon at matalinong pagpapatupad ni Sir Gabriel Go sa clearing operation. Para sa akin, dun sa lalaki na taga-gobyerno daw siya, ay wag po sana nating gamitin na kesyo nagtatrabaho ka sa gobyerno ay pwede na kayong walang papeles at lisensya. Ang mga nagtatrabaho po sa gobyerno ay nasa ilalim pa din ng batas ng Pilipinas at hindi ito dahilan na porket nagtatrabaho kayo sa gobyerno ay exempted na kayo sa batas. Kayo man ay ordinaryong Pilipino o nagtatrabaho sa gobyerno ay dapat may suot kayong helmet, lisensya at dalang papeles ng motor. Hindi po rason na kung kayo ay nagtatrabaho sa gobyerno ay pwede na kayong walang papeles at lisensya. Ang pagtatrabaho po sa gobyerno ay isang pribilehiyo upang makapaglingkod sa bayan. Hindi po ito dahilan upang makalusot sa batas ng Pilipinas. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.